Oh, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, alam nyo naman 'di ba na itong si PBBM ay nagpakumbaba. At makikita naman natin sa podcast ni Katon Ying, 'di ba? Na itong si PBBM willing na makipag-reconcile sa mga Duterte. Ngayon, nagsalita ang kampo ni Digong. And as usual, 'di ba? Mayroong kondisyon. Hindi na ako nasurpresa. Sabi ko, syempre, medyo malalim din ang naging hidwaan. Pero sila lang naman yung masyadong nagdidibdib ng hidwaan. Hindi naman nakikipag-away si PBBM. Ang nagpakulong lang naman kay Duterte, yung ginawa niyang mali, yung ginawa niyang kasalanan, 'di ba? So, kailangan pagbayaran yun. Bakit ninyo dinadamay itong si President Bongbong Marcos? Hindi niya naman kasalanan na gumawa ng kasalanan itong si Digong patungkol sa mga malakihang pagpatay. So now, nagsalita ang kampo ni Duterte via Attorney Salvador Sal Panelo. Humihingi ng kondisyon. Grabe, no? Si PBBM na nga nagpakumbaba, may kondisyon pa sila. Angas. Sana all. Sasarap niyong tirisin. Sabi dito, if he brings back the former president of the Philippines, then there will be reconciliation. Ito yung kondisyon. Kapag inuwi ni PBBM, si former President Duterte sa bansang Pilipinas, then baka posible na mayroong reconciliation. Alam ninyo, ano yung alam ni PBBM dyan? Alangan naman pumunta siya sa ICC. Hindi, iuwi niyo si Digong. Utos ko. Hindi pwede yan. Kasi, bakit? Mga minamahal, dinaan po sa rule of law. Dinaan sa due process bago hinuli itong si former President Duterte. Hindi nga nakipag-cooperate si PBBM dyan. Walang kinalaman dyan yung presidente. Diba? Only Interpol. Sa Interpol lang tayo merong commitment. Pero sa ICC, wala. Diba? Pinadala ng ICC yung notice via Interpol at inimplement naman yan ng kapulisan ng bansang Pilipinas. CIDG, DOJ, diba? Inimplement ng kapulisan ng bansang Pilipinas. Ngayon, mga minamahal, bakit nila sinisisi ang presidente? Hindi ko nga din masabi kung bakit nila sinisisi si PBBM kasi lagi nilang ini-insist si PBBM daw po ang nagpahuli. Ngayon, bigyan nyo ng rason kung paano si PBBM ang nanghuli kay former President Duterte. Alam naman ninyo, mga minamahal, na 8 years na yung kaso na yan ni Digong. Na nilakad ni Trillanes ng Magdalo at ni ICC Legal Counsel Attorney Cristina Conti. Diba? So kung ayaw niyong makipag-reconciliation, di wag. Si PBBM ang purpose, magkaayos-ayos tayo. Magkaroon tayo ng unifying leadership. Kung ayaw ninyo, hindi na kasalanan ng presidente, basta ang PBBM natin, gusto po ng, unity, pagkakaisa. Diba? All he has to do is to tell the ICC that these people made a mistake in arresting. Ay, ang kapal naman ni Salvador Panelo. Inutusan pa si PBBM na sabihin na mali yung mga isinampang kaso ng mga tao, gawa-gawa lang yan. Diba? Gustong utusan ni Panelo na sabihin na yung mga ipinasang dokumento, gawa-gawa lang, mga fabricated. Ang angas naman ni Panelo. Sino ka ba para utusan ng presidente? Diba? Detaining and sending to the jail, the former president, and he is correcting by asking them to bring him back, and I think that will be a very important reconciliation gesture. Lakas ng amats, lakas ng tama, apakaangas. Ngayon, si PBBM pa ata ang kailangang sumuyo. Wala namang sinabi si PBBM na kapag makipag-reconcile siya, papauwi ng bansang Pilipinas si Digong. Ang sabi niya, gusto niya makipag-reconcile
para magkaroon tayo ng unifying leadership. Ayaw niya ng madaming kaaway kasi to be honest, sabi niya, madami na siya niyan. At ayaw niya ng madagdagan na kailangan natin dito mga kakampi. Pero wala siyang sinabi na kapag nakipag-reconcile, ay ipapauwi niya, papabalikin niya na ba't sa Pilipinas si Duterte. Maybe gusto niya lang makipag-ayos, kahit hindi naman siya nakipag-away, pero ang purpose nun is magkaroon, para makita ng mamamayang Pilipino na meron tayong unifying leadership. Diba? Nagkakaisa pa rin tayo. Yun yung purpose ng ating presidente. Pero it doesn't mean na the porket nakikipag-reconcile, papauwi na ba sa Pilipinas si Digong, hayaan na yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi ganun yon. Maybe gusto lang ng ating presidente na magkaroon ng pagkakaayos-ayos. Yung hindi tayo magulo. Kasi sobrang gulo ng politika na bansa sa Pilipinas. Pero remember, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yung kaso ni Digong sa International Criminal Court at yung pagnanakaw sa kaban ng bayan ni Vice President Sara Duterte. May magbati tayo pero pananagutan mo pa din yung kasalanan ginawa mo sa bansang Pilipinas. Pero imagine that mga minamahala, despite sa daming paninira na ginawa kay PBBM, despite na sobrang dami ang ginawang panghaharas, pambubuli, mga fabricated stories, nagdodroga daw, eklabush, bla bla bla, itong ating presidente, sobrang bait niya pa din. Mga minamahal, sa pamilya ng mga Duterte. To the point na siya pa yung nagpapakumbaba. Kaya nga sabi ko, sobrang humble ng ating presidente. Sobrang bait. Hindi ko lang lubos mawari na bakit kailangan pa siyang sirain ng iba nating mga kababayang Pilipino. Diba? Bakit pa siya kailangan sirain ng mga Duterte? Tingnan ninyo, kakasira nyo kay PBBM, kayo yung nasira. Diba? Karma hits you back. Diba? Sabi ninyo, hindi, idaan natin sa rule of law, sa batas lahat. O ngayon, nadaan kayo sa batas, ang dami niya sinasabi. At sino ba yung nagsabi noon na, pakibilisan, na umuwi, na pumunta ng Pilipinas habang buhay pa ako. Yan yung sabi ni Duterte, di ba? Pakibilisan daw, eklabush, bla bla bla. Ngayon, na nandito na ang ICC, bakit parang kumakambyo? Kanino bang hiling yan? Kanino bang request yan? Di ba kay former President Duterte? Ba't kayo nagagalit? At saka yung sabi naman ni BP Sara, nasa maayos naman daw nakalagayan si Digong. Mas maganda nga na nandun si Digong sa dahig. Doon sa ICC. Kasi doon healthy siya, healthy living. Yung diet ng European country, sobrang ganda. Hindi katulad dito. Ulugod na nga yung tao, niyayaya pa ninyo, na pumunta sa ganito sa mga rally, pagod na nga yung tao, matanda na nga yung tao, dapat sana supposedly pinapagpahinga ninyo, kaso ginagamit pa ninyo. Huwag naman sanang ganun. Diba? Anyway, mga minamahal, malakas din yung amats, no, ng kabilang kampo, na parang si PBBM pang kailangang lumuhod sa kanila. Ngik-ngik nyo bulok, hindi gagawin niya natin presidente. Basta siya ginawa niya na yung duties niya na magkaroon sila ng reconciliation. Kung ayaw, edi wag. Alangan naman pilitin ng presidente. Kung ayaw nyo, edi wag mo. Ganun lang kadali yun. Alright. So yun po mga minamahal. Anyway, pengi lang po ako ng comments ninyo. Yes. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.